Sa silid na ito ay merong digmaan ng tao at ng mga demonyo. Ang pangalan ng ating bida ay si Ju Hian, 38 years old. Sinabi ni Ju Hian na hindi siya mamamatay sa silid na ito. Sa taong 2025 ang tomb ay nagsimulang lumabas sa buong mundo. At ang tomb na ito ay nagsasanhi ng malakas na lindol kung saan ito lalabas. Kasama na dito ang relics na nakapagpabago sa buong mundo. Ang relics ay ito yung mga bagay o sandata ng mga sinauna. At ang tombs naman ay isa itong lupa na tumutubo ng napakalaki na nagsasanhi ng malakas na lindol. Ang relics ay nagkakaroon ng abilidad at kapangyarihan kapag ito ay nasa kamay na ng tao. At ito ay nakapagpabago sa maraming tao. Ang mga tao ay nagsimulang maghanap ng mga relics sa loob ng tombs. Si Ju Hian ay nakakita ng kakaibang relics. Ito ay the Arc-Heist relic. Ang relics na ito ay nakapagbibigay ng impormasyon tungkol sa tombs at relics. Sinabi ni Ju Hian na naka-jackpot siya sa nakuha niyang relics at sinabi niya rin na magsisimula siyang mamuhay na pinakamalakas na gumagamit ng relics. Pero huli na siya sa kanyang mga binabalak dahil ang government ay gumawa ng bagong batas na kung saan mangungulekta ng mga relics at ang batas na ito ay may kakayahang magbigay ng limitasyon sa mga relics user. Si Ju Hian ay wala nang mapagpipilian kundi magtrabaho sa bagong batas. Si Ju Hian ay na-recognize ng malaking corporation na ang tawag ay TKBM. At dito siya nagtrabaho sa TKBM. At ang CEO ng corporation na ito ay si Tai Jun. Sinabi ni Tai Jun kay Ju Hian na hindi magiging madali ang kanyang trabaho. Dahil dito naging mahirap ang kanyang trabaho dahil siya ay nagnanakaw ng relics ng iba at nagiging spy din siya o Tomb Raider. Ang mga relics na kanyang nakukuha ay dinadala sa TKBM. Sa paglipas ng maraming taon ng CEO ng TKBM ay naging pinakamalakas na relics user sa buong mundo. Habang gumaganda ang status ni Tai Jun, si Ju Hian naman ay tinatawag na basura dahil siya daw ay nagtatrabaho lang sa paa ng dictator. Ang mga pangungutyang ito ay kanya lang hinayaan at nagpatuloy lang sa kanyang trabaho. Si Tai Jun ay nagbigay ng panibagong misyon sa kay Ju Hian. Na ang hindi alam ni Ju Hian na ito pala ay isang patibong at ang misyon na ito ay napaka-delikado. Sa puntong inaatake na siya ng ahas. Si Ju Hian ay pumulot ng bato at ito ay ibinato sa malaking ahas at sinabing, "Hindi ka pa kontento sa mga kasamahan kong nasa loob na ng tiyan mo." Sinabi ni Ju Hian na sige kainin mo na ako. Pupunitin ko yung tiyan mo. At napaisip si Ju Hian na kung mamamatay ako, magiging multo ako at magagawa ko ang lahat ng gusto ko para lang masira ang buhay mo. Habang lalapain na si Ju Hian ng ahas, ang ahas ay nagsalita ng, "O Diyos ko, napakaingay mo." At sinabi ni Ju Hian sa ahas na, "Anong sinabi mo?" Nagtaka ang ahas dahil naririnig siya ni Ju Hian. At sinabi ni Ju Hian na, "Anong akala mo ngayon lang ako nakarinig ng boses ng isang relax na tulad mo? At hindi ko alam kung saang Panginoon ka nakapaloob." Sinabi niya rin na, "Nakikipag-usap ako sa iyo ng maayos na umalis ka na dito at hayaan mo na akong mabuhay." Ang ahas ay tumawa lang. At sinabing, "Naniniwala ka pa na mabubuhay ka pa sa kalagayan mong yan na nahati sa 2 piraso. At dahil dyan ito na ang katapusan ng iyong buhay." At sinabi din ng ahas na, "Kahit na may dala kang talento, huli na ang lahat dahil hindi mo na ito magagamit." Nagalit ang ating bida at sinabing, "Huwag kang magsalita kung hindi mo ako kilala. Sa tingin mo gusto kong mabuhay ng ganitong sitwasyon." Sumigaw ng naiinis si Ju Hian dahil nagagalit siya sa kay Tai Jun dahil si Tai Jun ang may kasalanan kaya napunta ang ating bida sa panganib. Gustong patayin ni Ju Hian si Tai Jun sa sobrang galit niya. Biglang may lumiwanag sa itaas. Sinabi ng ating bida sa ahas na, "Anong ginagawa mo?" Napatingin din ang ahas sa lumiliwanag sa itaas. At biglang may lumabas na ibon at sinabi ng ibon kay Ju Hian na, "Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, titignan natin kung makukuha mo ang trono ng hari." Naguguluhan ang ating bida sa ibon at nagtataka kung ano ito. Kung ito ba ay isang hero rank o isang hari ng mga relics. At sa pagdilat ng ating bida siya ay nagulat at napasigaw dahil sa kanyang nakita. Dahil ang kanyang 2 paa ay buo na. Nagtinginan ang mga tao kay Ju Hian dahil sa ginawang pagsigaw ni Ju Hian. At nagtataka ang ating bida kung bakit nasa loob siya ng police station.
Napaisip na kung dahil ba dun sa ibon kaya siya napunta dito. Naguguluhan ang ating bida dahil sa narinig sa sinabi ng polis na taong 2025 ngayon. At napatingin ang ating bida sa kalendaryo. Napatanong ang ating bida sa sarili niya kung ano ba ang nangyayari. Napatingin si Ju Hyun sa lalaking nakadilaw at iniisip na parang pamilyar ito. At naalala niya ito na itong lalaking ta ay nakainom at nagsimulang maghamon ng away sa kanya. Kaya sila nandito ngayon sa police station. At napayuko si Ju Hyun at naguguluhan na kung ito ba ay totoo. At iniisip na kung siya ba talaga ay bumalik sa 15,000 taon ang nakalipas. Naalala ng ating bida ang sinabi ng ibon. Naisip niya na kung January 2025 ngayon ibig sabihin mapayapa ang mundo ngayon. Dahil sa taong 2025 dito palang magsisimula ang paglabas ng relics. Ngumiti ang ating bida at sinabing, kung sa ganitong sitwasyon nalalabas pa lang ang relics, kukunin ko itong lahat, dahil ang mga kaalaman niya tungkol sa relics ay nasa isip pa niya kaya malaking advantage ito para sa katulad niyang relics user. Ngumiti ang ating bida at sinabing, nakaka-excite itong mangyayari. Napaisip ang ating bida na pagkatapos lumabas ng relics ay hindi na siya nasusorpresa. Dahil ang mas nakakasorpresa para sa kanya ay itong magaganap na panibago niyang buhay. At ang misyon niya ay ang pagpapadala sa kanya sa tomb na ginawa ni Tae-jun. At napaisip ang ating bida na kung bago siya mamatay ay bumalik siya sa 15 years na nakalipas. Napangiti ang ating bida na at sinabi na kung gaano ba ito kaimposible. Dahil ito ay napakalaking tsansa na nakuha niya. Dahil dito mauuna niyang makukuha ang mga relics bago pa ang iba. Biglang may tumawag sa kanyang babae na galit na galit. Sinabi ng babae na kung ano ang problema ni Ju Hyun. Bakit daw hindi siya nagbibigay ng atensyon sa nag-iimbestiga sa kanya? Tinanong ng babae na kung ito ba ay isang biro para kay Ju Hyun. Sinabi ng babae sa ating bida na bakit mo sinaktan ang anak ko na samantalang senior high school pa lang ito. Kumaway lang ang bata sa ating bida na parang nang iinsulto. Ito naman ay sinabayan ng ating bida sa pag-alis ng atensyon sa babae. Sinabi ng babae na kung hindi magbabayad ng pera ang ating bida siya ay makukulong. Naaalala pera ni Ju Hyun ang mga nangyari kahit na bumalik siya sa taong 2025. Itong bata ang nagsimulang maghamon ng away sa kanya kaya niya ito pinatulan. Kaya sa ginawa ng ating bida siya parent ang humingi ng pasensya sa ginawa niya. Ang babae ay kinausap si Ju Hyun. At ito naman ay hindi pinansin ni Ju Hyun. Kaya nagalit ang babae at nagpakawala ng sampal. Nung sasampol na ang babae ay kaagad naman itong nasalag ni Ju Hyun. Nagulat si Ju Hyun kung ba't niya ito nasalag. Napatanong na kung dahil ba ito sa 15 years niya na kaalaman sa pakikipaglaban. Sinabi ni Ju Hyun sa babae na kumalma. Hindi mo ba alam na nakakahiya kayong dalawa dahil sa mga ginagawa niyo? Dahil ang iyong anak ang nagsimula ng away. Nagalit ang lalaking nakadilaw dahil sa sinabi ni Ju Hyun sa babae. Sinugod nito si Ju Hyun. Nakailag naman ang ating bida mula sa suntok ng lalaki. Hinawakan ng ating bida ang kamay ng lalaki at ihinagi sa sahig na kung saan nasaktan na naman ang lalaki. Namangha ang ating bida, dahil sa kanyang nagawa, napaisip na kung dahil ba ito sa relics na ginamit niya sa hinaharap. Si Ju Hyun ay nakakulong dahil wala siyang pera pang bayad sa babae. Nagulat ang ating bida sa kanyang nakita, at sinampal ang kanyang ulo. Sinabi na kung nababaliw na ba ang kanyang mata. Nagalit ang ating bida, at nagpalingon-lingon ang ating bida sa paligid at sinabing, ikaw ibon inoobserbahan mo ba ako? Biglang may lumabas na sulat sa harap nito. Nakalagay dito ang mga impormasyon ng isang Tomb Raider skill. Napaisip na kung ito ba ay isang laro. At nagalit ang ating bida at pinagsusuntok ang screen na nasa harap niya at sinabing, ikaw na ibon ka ginagawa mo bang laro ang aking buhay? At nagtanong ang ating bida na kung ano ba ito. Sinasabi dito sa nakasulat na, buhayin mo ang 4 na basic skill para maging isang ganap na Tomb Raider. Ang katabing preso ni Ju Hyun ay pinatahimik siya dahil napakaingay niya daw. Nagtataka si Ju Hyun na kung siya lang ba talaga ang nakakakita ng screen na ito.
Nagkaroon ang ating bida ng abilidad na makakita ng mga bagay na puno ng detalye kahit na ito ay nasa 1 metro ang layo. Ngumiti ang ating bida na parang may binabalak at sinabing, kung ganito ang magiging abilidad ko, napakalaking tulong nito. At sinabi niya rin na kung lahat ba ng ito ay plano ng ibon na yun. May isang lalaki ang tumawag sa labas ng kulungan. Ito si Detective Jian Wu. Mas matanda ito sa ating bida at itinuturing kapatid si Ju Hian simula nung maging ulila si Ju Hian. At sinabi nito kay Ju Hian na, "Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa kasong ta." Biniro ni Jian Wu si Ju Hian. At sinabing, "Alam kong ang kulungan ay malaking takot mong karanasan." Tumawa lang si Ju Hian. Si Ju Hian ay nagtanong kay Jian Wu, na kung meron na daw bang paranormal activity o supernatural power na na-report sa kanila. Nagtataka si Jian Wu at tinanong si Ju Hian kung nakainom ba. Ngumiti si Ju Hian dahil wala pang nagaganap na mga ganitong pangyayari. Kahit na ang mga tombs ay lumalabas lang sa iba't ibang lugar. Si Jian Wu ay nagpaalam na sa ating bida. At sinabing umuwi ka na at magpahinga. Sinabi ni Ju Hian na ito na ang tamang oras para kumilos dahil nabuksan ko na ang aking abilidad. Habang naglalakad ang ating bida at nag-iisip na kung paano siya makakapunta sa Europe o Amerika na walang pera dahil sa lugar na yun palaging lumalabas ang tombs. May isang grupo ng kalalakihan ang tumawag sa kanya na parang may binabalak. At sinabing, bakit naglalakad-lakad ka lang? At bakit hindi ka nagtatrabaho? Dahil ikaw ang pinakabata, ikaw dapat ang magbigay ng effort sa mga trabaho. Nagtaka ang ating bida at napaisip sa lalaking ito. At natuwa ang ating bida dahil nahanap na niya ang source of income.